ganitong sigaw, siyang galaw ni Margarita Bautista o mas kilala sa tawag na Aling Gare. Bakit ba kinakabayo ako? Animoy artista siya sa isang pelikula. Ay, tandiyan sa Quiapo, inubo ng mama. Na ang tanging papel ay gulatin at maging katatawanan. Ay, hinagis ang ng mama. Huwag mo hinagis. Ihuhulog lang kita. Kung ano yung sabihin niyo po sa kanya, yun po ang kanyang gagawin. Tawan-tawa ko sa kanya kapag nakikita kong naaasot niloloko siya. Alam mo si Aling Gare, talagang bata pa ako, magugulatin na yan. Minsan nga napipikon pa ako dyan. Minsan kasi kinalabit ko siya, bigla akong binatukan. Eh, masakit yung batok niya eh. Di ba sana kung hindi? Sinampal! Ay, sinampal. Mali-mali at magugulatin. Yan daw si Aling Gare. Hindi naman ako nagagalit pag sinabing mali-mali. Eh, totoo naman pong mali-mali ako eh. Pero ang pagiging magugulatin niya, simpleng reaksyon lang ba ng katawan o isa ng karamdaman? Mapipigilan pa ba ito? O isa ng kondisyon na out of control? Magandang umaga po, mahal na Birhen, nalagi sa klon. Sa panalangin humuhugot ng lakas si Aling Gare para umpisahan ang araw. Lahat po may problema, pero ang problema ko po, pag naidulog ko na sa mahal na Birhen ay nalagi sa klon, medyo napapawi po ang sama na loob ko. Dekada 80 pa nung magsimulang mamasukan bilang tagawalis ng kalsada sa kanilang barangay si Aling Gare. Pagkagising ko, ganyan ginagawa ko araw-araw. Tapos pupunta ko dito sa ruta ko sa pagwawalis. Ay ako po, kaya ako nang pumasok dyan para ako matulungan na yung aking pangangatawan ay maibsan ng sakit. Permi po akong pinapawisan araw-araw. Mother! Ay, mother, ang mo malambot. Kabayong bun. Saan po kayo galing iperno? Hilupalo. 1,500 pesos ang natatanggap niyang allowance kada buwan mula sa barangay. Malaking tulong na raw ito para sa pagtataguyod ng kanilang pamilya, ang kanyang mga anak, apo, pati apo sa tuhod. Kung maano man yung kinikita ko sa pagwawalis, maligaya na rin po ako dahil nakakasama ko mga anak ko, mga apo ko. Kaya ayaw ko nga silang maalis sa puder ko eh. Dahil gusto ko nakikita ko sila na mayayakap ko sila, mga apo ko. Base sa kwento ng mga kapitbahay tungkol kay Aling Gare, naging interesado tuloy ako na makilala siya. Aling Gare. Ay, Aling Gare mo eh. Kabayong buntis. Saan kayo galing? Sa likod niyo po. Hindi po. Dito lang. Saan po? Aling Gare daw. Ngayon, nagulat po ako sa sinabi niyo sa akin. Nagwalis nga ho kayo. Ay, ako nagwawalis po. Opo. Opo. Ay, Galing ako sa... sa Quiapo. Hindi po, dito sa Galing po sasakyan. sila sa Quiapo. Oo. Galing sa Quiapo, galing sa Divisoria. Ay, Nagulat ba kayo sa akin? opo. Talaga? Opo. Nagulat din ako sa sinabi niyo eh. Opo. Kasi kabayo kayo. Ay, naku. Kabayo ako. Kabayong buntis. Ay, naku. Kalabaw kabayo. Ano bang mama ka? Sino ka ba? Pugi ka Ako ba? po si ano. Pugi. Ako po si Rocco na sila. Ay, si Rocco. Ay, Magandang araw magandang sa inyo. hapon po. Magandang hapon. Magandang hapon po. Okay lang, magkwentuhan tayo? Opo. Tara, upo muna tayo. Okay pa yun. Paniwala ni Aling Gare, Dito raw po. ang pagkamali-mali raw niya na ipasa lang sa kanya ng isang matanda noon. Nung araw kasi dyan nakatira kami sa may Liberty, may nagdadaan ng matanda na nakatunong ang bilao. Eh may nagbiro, magmali-mali. Ay tuwan-tuwa ako. Tawa ako ng tawa. Araw-araw yan ginawa ng Diyos ganun. Eh nung mamatay, hindi ko na nakaanuhan na parang naman ako na yata yung sa matanda. Pati niyo pumasok sa inyo. Opo. Sa akin ngayon sumalin. Eh ito ngayon hindi na maalis sa akin. Ay! Nagtay! Puta sa Quiapo.
Nasa 30 taong gulang na raw siya nang unang mapansin ang kanyang pagiging magugulatin. At bukod sa iba't ibang salitang bigla na lang nabibitawan ni Aling Gare, Kaya po, hindi rin daw niya sinasadyang mahipuan o mapalo ang mga tao kapag siya'y nagugulat. May naipuan daw kay Mayor. hindi ko makalimutan yan eh. Oh, bakit? Kasi binigla po ako ng area manager namin. Naka-ano kami, Lunes. Kasaludo kami. Wala ka saludo. Pagdaan ni Mayor, binigla ko ng area manager namin. Hindi po ako. Hipo daw, hinipo ko nga. Sabi, Hindi naman po nagalit. Natawa lang siya. natawa. Saan niyo po yung bigla niyo pag gano'n? Hindi, sabi hipuan. Hinipuan ko ng gano'n. Nagkain doon. Hinipo nga. At kahit ako, hindi nakaligtas sa di sinasadyang gawin ni Aling Gare. Ay, naku! Si Sir, sinampal. Sir, matawad po. Hindi ko sinasadya na Okay lang po, okay lang po. Sinampal ang mo. Ay, naku. Ginulat kayo. Ginulat ako eh. Niya. Naku. Nakatikim tuloy ako ng Kapag sampal wala niyo. po, hindi po sinasadya po. Okay lang Patawad po po, yun. patawad. Naintindihan ko namang hindi sinasadya ni Aling Gare ang nangyari. Kaya sinubukan kong ipagpatuloy ang kwentuhan namin. So yun nga po. Anak, Okay lang Diyos po ko, yun. patawad po. Okay lang po yun. At yun po. Ang pogi mo pa naman, nasampal ko po ito. Naku, Diyos ko. Kaya pag nagugulat po si Aling Gare, yan, napapasampal siya. O kaya Napasampal nga po. pag sinabi sa kayo na, hipuin mo. Ay, hindi po. Ay, po daw. Ay, naku, pay. Si Rosalinda. Yan, dito tayo ngayon sa bahay ni Aling Gare. Magandang hapon. Pinalo! Nang kumalma na si Aling Gare, nalaman kong kasama pala niyang naninirahan sa bahay na ito ang 7 anak, 35 apo at 13 apo sa tuhod. Sa kanilang lugar nararanasan ni Aling Gare ang iba't ibang klase ng panggugulat. Binusa na tubig! Ay, nakambian sa sakya. Ay, naku, naligo ang naligo ang batang muti. Gusto nila yun eh. Sabi ko nga eh, kayong may gusto niyan, pag nasaktan ko kayo, huwag kayong magagalit. Sabi daw, madalas nyo daw tuksuin si nanay. Yung po ako, hindi na po, hindi ko siya tinutokso kasi siya talagang, pag tinukso siya, dire-diretso. Dire-diretso. Naawa naman po ako, pero yung Oo. mga kapitbahay natin, Kapitbahay, minsan nakakatuwaan siya. Oo, mga Lalo apo. pag may kasiyahan kami rito, madalas siya katuwaan. Hindi lang parang artistang pinapanood si Aling Gare. Minsan, animoy isa siyang desusing laruan. Pero di gaya ng laruang walang sawang nakapagpapasaya. Napapagod din si Aling Gare. Yan lang ang sikreto ko sa buhay. Ibinubulgar pa nila. Gusto nila talaga nasisiyan sila nakikita akong ganyan. Paano gagawin ko? Mapipigil ko ba ho yan? Dahil wala silang alam sa epektong pwedeng idulot ng pagiging magugulatin at mali-mali, hindi na ipasuri si Aling Gare. Pero panahon na para ito'y matutunan niyang pigilan. Para sa inyo, napapagod kayo. Opo. Kahit paano nagiging problema na rin. Kung magbibigay kami ng konting tulong para sa inyo, para maitigil na po itong pagiging mali-mali niyo. Okay lang po ba sa inyo? Okay na rin po. Talaga po. Pwede po. Mahigit 4 na dekada nang iniinda ni Aling Gare ang kanyang pagiging magugulatin at mali-mali. Oras na para malaman kung matutudukan ng kanyang pagtitiis. Mami, nabanggit niyo sa akin na 7 yung anak niyo. Opo. So lahat doon nakatira sa inyo? Opo. Sa akin po sila lahat. Kasi kung gusto ko po na magsama-sama kami lahat. Nakikita ko ang mga buhay-buhay nila. Kung ano man pagkakamali nila palakad sa mga anak, nagagampanan kong turuan sila. Dito po, ilalagay kong naku po, sorry po. Ayon kay Dr. Ferdinand Salonga, isang psychologist, ang iba't ibang reaksyon ni Aling Gare sa mga panggugulat ay dulot ng panic anxiety disorder o isang uri ng matinding nerbiyos. Isang kondisyon ito kung saan nagiging magugulatin ang isang tao dahil sa mga nakatagong problema o emosyon na nailalabas lang kapag siya ay binigla o biniro. Usually, yung mga ganito, merong symptoms katulad ng yung hindi parang feeling niya, hindi siya makahinga. Naramdam niya na
yung mga bagay sa paligid niya parang hindi na nagiging totoo. May mga ganong manifestation. Ang bigat ng pag-aaruga sa kanyang buong pamilya ang posible raw na nagbigay kay Aling Gare ng matinding nerbiyos. Ito raw kasi ang epekto ng sobrang pag-aalala niya para sa iba. At dahil pinagtatawanan lamang ng mga kaibigan at kamag-anak ni Aling Gare, ang pagiging mali-mali niya, naging parte na ito ng kanyang personalidad at pang-araw-araw na pamumuhay. Nangyayari, natutuwa lang siya pero hindi niya alam na hindi lahat ng masaya ay nakakatulong. Sa pakikipag-usap sa doktor, natuklasan na ang sobrang pag-aaruga ni Aling Gare sa pamilya nakapagpalala rin sa kanyang kondisyon. Mayroon din kasi siyang separation anxiety disorder. Isang kondisyon kung saan hindi kaya mawalay ng isang tao mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Kahit mga apo ko nga, andyan na sa akin nakatulog para masamahan lang ako. Mga anak ko, siyempre may mga pamilya naman po yan. May dapat silang pakakainin. Kaya yun lang ang maitutulong ko sa kanila na hindi na sila uupa ng bahay. Kahit kapraso lang, mapagtiisan nila. At may mga anak na rin sila. Kaya ako ayokong malayo sa akin ng mga anak ko. Yan lang ang number 1 sa buhay ko. Ayokong malayo. Mga anak ko yan. Walang tutulong na ibang tao kundi ako lang anak ko. Malaki pa ang pag-asa na tuluyang gumaling si Aling Gare. Ang rekomendasyon ng eksperto, unti-untiin ang pagbabago o pagtulong sa kanya. Itong version niya hindi yung tinatawag natin talagang malala eh. May pag-asa pa talaga kung si Lola mismo may pagtanggap. Sisimulan ito sa isang diary o journal kung saan masusi niyang ililista ang mga araw at dahilang kanyang pagkagulat. Mas magiging madali raw kasing makontrol ang kanyang pagkagulat kung matutukoy niya ang mga salita o tunog na gumugulantang sa kanya. 6 months. Usually, the 6 months yung diary. 6 months ang pag-notate niya ng diary para makita niya within a period of 6 months yung behavior niya. Dapat din magkaroon ng maaliwalas na paligid si Aling Gare, lalo na sa loob ng tahanan. Ang dating madilim na kwarto niya, kailangan linisin at pagandahin. At yung bahay nga na naikwento niya sa akin na medyo akala ko ang bahay yung ganung kalaki, yung pala, yun yung medyo stressful ang bahay. So gawin nating homey yung bahay. Kaya sa tulong din mismo ng mga kaanak, agad na sinimulan ng aming programa ang makeover ng kwarto ni Aling Gare. Masaya para sa nanay ko kasi at least may iba yung ambience niya sa loob ng bahay. Magiging masigla siguro siya kasi minikover yung bahay niya. Habang abala ang mga kaanak sa pagpapaganda ng kwarto, si Aling Gare sinimulan naman ang pagsusulat sa kanyang diary. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob. Gugustuhin ko talaga mawala to. Dahil ako napapagod. Nagkakaroon ako ng nervyos sa sarili ko. Linagay ko yung blue, yung light blue. Kasi ang blue siya yung pinaka nakaka-relax na color. Ilagay lang natin kung ano yung kailangan ni Lola as resting room. So yung kama lang, nandun siya sa isang corner. And then yung mga side table, lagyan lang natin ng lampshade para yung lighting, maganda yung effect niya sa ambience ng isang kwarto. Matapos ang rekomendasyon ng doktor, sinamahan namin si Aling Gare para subukan kung mapipigilan niya kaya ang kanyang pagkamali-mali. Dito sa studio ng cooking show na Kusina Master kung saan ako magiging guest, muli kong makakausap si Aling Gare. At ngayon kasama natin si Aling Gare na kasama ko dahil parte ito ng therapy niya na kailangan niya umupo sa harap at makinig sa aming taping. Dito po natin itetest ang pagiging
magugulatin ni Nanay Gare. Na magsimula ang taping, ibang guest muna ang sumalang at nasa likuran si Aling Gare. Kasama ang apong si Ria. Kalmado pa si Aling Gare. Pero maya-maya, Nang! Ay, hindi. pero kahit mahirap, nakita ko naman kung paano nagsumikap si Aling Gare para sundin ang rekomendasyon ng doktor. Nang ako naman ang sumalang sa taping, mukhang napasaya ko naman si Aling Gare. Kalmado niya akong pinapanood. Pero sa pagtatapos ng taping, ako ang nagulat sa naging reaction niya. Ako po si Chef Boy Labrong inyo! Yan yung kalabaw ay kabagong buntis. Naku po, patawad po, hindi ko po sinasadya. Ay, patawad po. At pati si Chef Boy Logro, na isahan din niya. Magandang hapon. Magandang hapon po! Magandang hapon po kayo. Ano bang gusto niyo? Alin po? Alin po? Kayo po. Ano ba yan? Naku, bakit si Sir Bakit ganon? Naku, bakit ganun nga po? Nanay Gare, maraming salamat at pinaunlakan niyo kami ng inyong oras at sumama kayo dito sa taping namin. Opo. At napakagaling ng ginawa niyo. Kahit paano napigilan niyo naman yung pagiging gulatin niyo. Pangunawa sa kanyang kondisyon at suporta ng kanyang mahal sa buhay. Ito ang mga bagay na tiyak na makatutulong kay Aling Gare upang malabanan ang pagiging mali-mali. Dekada na ang kanyang tiniis bilang sentro ng katatawanan. Pero ngayong ang kanyang buhay nasa dapit hapon na, karapat-dapat lamang na ang katahimikan ng damdamin at isipan kanya nang makamtan.